Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. At ang ating pag-aaralan, it's March 8, entitled Nothing Too Small. Sa Lamentations chapter 3 verse 25, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. So ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya at sa buong kaluluwa sa Kanya ay naghahanap. There are few who rightly appreciate or improve the precious privilege of prayer. We should go to Jesus and tell Him all our needs. We may bring Him our little cares and perplexities as well as our greater troubles. Whatever arises to disturb or distress us, we should take it to the Lord in prayer. So sa bawat maliliit at tama na pag-appreciate or ito'y nagpapa-improve sa atin o sa bawat hakbang natin, binibigyan niya tayo ng pribileyo na manalangin. Kung ano man ang gusto natin, yung mga wants and needs natin, idaan natin sa panalangin. Sabihan natin ang Panginoon sa ating dapat sabihin sa Kanya. At ano yung Kanyang kalooban, yun yung ating hanapin at ating ihingi sa Kanya. At huwag po tayong mahiya na lumapit sa Kanya dahil nga siya ay malaki yung pakinabang niya sa atin. I mean, malaki din yung sempatya niya sa atin. Malaki yung pag-ibig niya sa atin, mga kapatid, na hahawak or tayo ay binibigyan ng pagpapala na kahit na may pagsubok tayo na nararamdaman, nasusubukan, tayo binibigyan ng kapangyarihan upang makapanagumpay dito. Kung ano man ang ating gustong gawin, sabihan natin sa ating Panginoon, isabi natin sa Kanya. Kung ano man yung mga pangyayari sa ating buhay, sabihan natin sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, kasi nga sabihin man natin o hindi, alam ng Panginoon ang ating nararamdaman. Kaya mas epektibo o mas maganda kung sabihin natin yung lahat, in a good times, in a bad times. Ma-realize natin sa ating buhay na tayo ay may kaibigan, may Ama sa langit na nagbibigay ng care, nagmamahal sa atin saan man tayo magpunta. At binibigyan niya tayo ng pagpaparangal, binibigyan niya tayo ng mga bagay upang maparangalan siya. We lost many precious blessings by failing to bring our needs and cares and sorrows to our Savior. He is the wonderful counselor. He looks upon His church with intense interest and with a heart full of tender sympathy. So, binibigyan niya tayo ng dakilang pagpapala, binapagkaloob sa atin sa bawat ating mga kinakailangan, at binibigyan niya ng katuwaan ang mga nalulungkot. He is the wonderful counselor, mga kapatid. Siya yung ating napakadakilang tagapagpayo. At kapag tayo ay maging tapat lamang sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kagalakan na hindi mo ma-explain. At nakikita niya sa Kanyang bayan ang interest, or may interest talaga ang ating Panginoon na gawin ang Kanyang kalooban, or malaki yung pakinabang niya na gusto niya sa atin na maparangalan siya, na magawa natin yung mga bagay na gusto niyang gawin para sa atin. At ito yung kinakailangan na ating matanggap, yung mga bagay na nanggagaling sa Kanya. At wala pong mga bagay na hindi nanggagaling sa Kanya, kasi nga maraming mga taong humihingi ng mga bagay na para lamang sa kanilang mga sarili. Ngunit nalalaman natin na ang ating Panginoon ay napakabuti. Siya ang nagbibigay sa ating lahat ng pangangailangan. Kaya panghawakan po natin ang Kanyang pangako. He enters into the depth of our necessities, but our ways are not always His ways. He sees the result of every action, and He asks us to trust patiently in His wisdom, not in the supposedly wise plans of our own making. So siya ay pumasok sa isang lugar, or pinagkaloob niya sa atin yung lahat ng ating pangangailangan. Ngunit ang ating mga paraan o ating mga daan ay hindi lahat ay paraan ng Diyos. May mga paraan tayo na hilabag pala sa paraan ng Panginoon, kaya hindi natin o hindi ito dinidinig, yung mga hinihingi natin minsan, na kasi ang Panginoon po talaga ang mas nakakaalam kung makakabuti ba ito sa iyo o hindi. At siya ay humihingi sa atin ng pabor
na kailangan tayong magtiwala, na may mapagpakumbaba at may papagpasensya sa kanyang kaalaman, na maintindihan natin ang kaligtasan, maintindihan natin ang kanyang mga salita at ang kanyang plano para sa atin upang makipag-cooperate po tayo sa kanyang gawain. Do not cease to pray. If the answer tarry, wait for it. Lay all your plans at the feet of the Redeemer. Let your importunate prayers ascend to God. If it be for His name, glory, the soothing words will be spoken. Be it unto thee, according to thy word. So, huwag po tayong huminto sa pagpapanalangin. Ipanalangin po natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung kalooban niya. Ngunit kung ang sagot ng ating panalangin ay napakatagal, maghintay po tayo dito. At hayaan natin na ang kanyang plano ang maghari sa ating buhay. O ang lahat ng ating mga hinihiling ay sumamo natin sa kanyang paanan, sa ating tagapagligtas. Dahil lahat ng ating hinihingi, kapag kaaprobado sa Diyos, ay ito'y talagang ididinig. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya at sa bawat salita niya na sinasabi na kinakailangan na manalangin tayo according sa Kanyang mga salita, according sa Kanyang kalooban. Na nawa maghari sa ating mga puso ang pag-ibig na may kagalakan, maghari din sa atin yung kanyang kalooban. We can never weary Christ by earnest supplications. We do not depend on God as we should. Let us leave unsaid every word of a complaint. Talk faith and courage while waiting for God. So gusto ng Panginoon na habang tayo naghihintay sa kanyang pagparito or naghihintay tayo na madinig ang ating mga panalangin, kailangan na magsalita po tayo na may pananampalataya, na may kasigasigan while naghihintay sa kanyang kasagutan ng panalangin. Tandaan natin, hindi po natin nabibigatan ang Diyos kapag tayo ay buong puso na humihingi sa Kanya. Gusto niya na tayo ay laging nakaagapay sa Kanya. Gusto niya na tayo ay laging humingi. Laging natin siyang kausapin. Lagi natin siyang purihin. Kung ano man ang sitwasyon ng ating buhay, negatibo man yung mga pangyayari o positibo, kinakailangan na huwag po tayong mahiyang kausapin siya upang behold natin ang ating Panginoon at ma-adapt natin sa ating buhay ang kanyang karakter. At habang tayo ay lumalakad sa Kanya, nalalaman natin na matatransform ang ating mga willingness to His will. So, hindi tayo dapat na mag-depends lang sa ating nararamdaman kung didinggin ba ng Diyos ang ating mga panalangin o hindi. So, kinakailangan panghawakan natin ang mga salita ng Panginoon na kung ito'y kanyang kalooban, kanya itong didinggin. Ngunit kung hindi ito ang kanyang kalooban, maghintay po tayo at tanggapin po natin yung mga consequence. Pero kapag alam kasi ng Panginoon, mga kapatid, na mas kinakailangan mo ang isang bagay na ito, ipagkakaloob niya ito, lalo na kapag gagamitin mo sa kanyang gawain. So, be afraid to doubt, lest this become a habit that will destroy faith. The dealing of the Heavenly Father may seem dark and mysterious and unexplainable. Nevertheless, we are to trust in Him. So, kailangan na kung hihingi tayo sa ating Panginoon, huwag po tayong mag-alinlangan na didinggin tayo. Kailangan matakot tayo na mag-alinlangan. Sabi dito na baka ito yung makakasira ng ating pananampalataya. At kung tayo hihingi, huwag po tayong magrereklamo. So, kinakailangan na maghintay tayo na may patient, na may mapagpasensya, mapagpakumbabang puso, at kapitan ang mga makalangit na bagay na may pananampalataya. Dahil ang Ama natin sa langit ay nakakaalam at nakakakita sa napakadilim at misteryosong hindi ma-explain na pangyayari sa ating buhay. Kinakailangan lamang na tayo ay magtiwala sa Kanya. Oh, how precious is Jesus to the soul who trusts in Him. But many are walking in darkness because they buried their faith in the shadow of Satan. So, marirealize natin sa ating buhay kung gaano kadakila ang ating Panginoong Hesus sa ating kaluluwa na kinakailangan tayong magtiwala sa Kanya. Ngunit marami ngayong naglalakad o lumalakad sa kadiliman dahil nga sila ang kanilang pananampalataya ay natabunan, ay naharangan ng mga silo ng kaaway. Like mga madideceive yung mga tao, yung ating pananampalataya minsan nasisira dahil sa ating mga bagay na ating nakikita. Mas pinapalit pa natin ang ating pananampalataya sa mga bagay na nakikita, like yung mga bagay na magbibigay ng kagalakan sa atin, pantemporary. Hindi natin iniisip yung mga bagay na makalangit,
na ito'y pagkakaloob talaga ng Panginoon kung atin itong taus-pusong ihingi sa Kanya. Never for a moment should we allow Satan to think that his power to distress and annoy is greater than the power of Christ to uphold and strengthen. So nawa, hindi natin isipin na yung nagagawa ng kaaway sa ating buhay, kundi mas isipin pa natin yung ano yung nagagawa ng Diyos sa ating buhay, kung paano niya tayo pinabanal, kung paano niya tayo ginawa, nilikha at pinoteksyonan sa lahat ng panahon sa ating buhay. At ang kapangyarihan lamang ni Kristo ang tanging nating pag-asa makamit, ang tanging nating pag-asa upang makaahon tayo sa ating mga pag-alinlangan, sa ating mga problema. So gusto lang Panginoon na lahat tayo ay mas lumapit pa sa Kanya kasi mas makikilala pa natin siya. Dahil alam niya ang napakaliit na bagay na ating nais na makamit sa ating buhay. So while na ine-exercise natin ang ating mga salita sa pagpupuri sa Kanyang banal na pangalan, nag-aaral sa Kanyang mga salita, iniisip natin ng mga bagay na makalangit. Mas mai-improve tayo, mas bibigyan niya pa tayo ng more than pa na pananampalataya, more than pa na kaisipan ng mga makalangit. At ito yung tanging gusto ng Panginoon sa atin, na mapurihan, madakila ang Kanyang pangalan sa ating mga puso't isipan. Every sincere prayer that is offered is mingled with the efficacy of Christ's blood. If the answer is deferred, it is because God desires us to show a holy boldness in claiming the pledged word of God. He is faithful who hath promised. He will never forsake the soul who is wholly surrendered to Him. Napakaganda po na ang Panginoon ay tapat sa mga taong humihingi sa Kanya, naghahanap sa Kanya ng buong puso, at sa bawat sinsiro na panalangin na ino-offer natin sa ating Panginoon, ay nagbibigay ito ng katanggap-tanggap sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kasi nga, ang panalangin, kung isipin natin kung ang ating mga panalangin ay hindi agad nasasagot, wag po tayong mangamba. Dahil hinahangad ng Diyos kung papaano nating hinihintay ang sagot ng ating mga panalangin. At gusto siya na mas ma-improve pa ang ating patient, mas ma-improve pa yung bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, kung papaano ito yung magpapabanal, o ang Kanyang mga salita ang magpapabanal sa atin. At makakatanggap tayo ng pangako ng Diyos sa Kanyang mga salita dahil siya ay tapat na nangangako sa atin. Kaya wag po nating hayaan ang ating mga sarili na mawalan ng tiwala sa Kanya, kundi isurrender natin ang lahat ng ating mga gusto sa Kanya. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, nagbibigay sa atin ng paalala patungkol sa panalangin, na alam ng Diyos ang pinakamaliit na bagay na nangyayari sa ating buhay. Kaya isurrender natin ang ating mga hangarin, ang ating mga gusto, ang ating mga motibo sa Kanya upang mapabanal ng Panginoon ang ating buhay. Kasi walang maliit sa Kanyang harapan, kundi lahat ng ito'y Kanyang nakikita. Kaya kahit sikreto mong ginagawa ang isang bagay, alam ng Panginoon ito. Kaya nawa, maging sikreto man ito o hindi, ay magbigay nawa ito ng kaluwalhatian sa Kanyang banal na pangalan. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ating dapat gawin upang magbigay sa Kanya ng pagpapala, magbigay sa Kanya ng kapurihan sa Kanyang dakilang pangalan, kung papaano natin siya makikilala personally. At the more natin nilalakaran ng katotohanan, the more din nating makikilala ang Panginoon sa ating buhay. Kasi nga sabi ng salita ng Panginoon, by beholding Him, we become changed into His image. Napakaganda po. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless po sa ating lahat.